Oh, hindi ba kaya ngayon mga bossing, ito si Harry Roque ay merong mensahe para kay Vice Ganda at nagsalita si Harry Roque kasi alam nyo ba ngayon mga bossing hanggang ngayon mantakin mo simula nung pinadala si Pangulong Duterte sa dahig, wala namang nagbabayad sa mga tao. Yung mga nag-o-organize, mga sila-sila din na mga Pilipino sa the Netherlands. Pumupunta yung mga taga Germany, Switzerland, pumupunta yung mga taga Paris every weekend. Pero every day, may pumupuntang Pilipino dyan sa Duterte Street. Every day yan. Kahit ilan lang sila may pupunta doon in support to Pangulong Duterte. At binuhay ni Pangulong Duterte yung bayanihan. Yung mga nandiyan sa dahig, hindi yan sila magkakakilala. Nagkakilala lang sila nung nagpunta sila dyan sa dahig, nung dinala dyan si Tatay Digong. Naging close friends sila, naging super bonded sila. Kaya hanggang ngayon, yung community dyan, nagkakasundo-sundo, nagdadala ng pagkain, nagdadala ng mga inumin, ulam. Araw-araw nagkakainan sila dyan. Ganon ang dyan. Tapos, ilang buwan na, 5 buwan na rin, simula nung kinidnap si Pangulong Duterte, imagine. Kinidnap yung Pangulo, at saka respeto, Pangulo pa rin naman ito. Kahit na gaano ka nga kagalit sa isang Pangulo, pero ang Pangulo dapat nire-respeto. Ngayon, kung hindi mo kayang irespeto yung Pangulo, yung dating Pangulo, siguro, manahimik ka na lang. Or, kasi hindi naman siya political Concert naman yan, hindi naman yan political concert. So bakit isasama mo yung politika sa concert mo? Dahil kung hindi ka gagawa ng iskandalo, hindi manonood yung mga tao sa sa kabalbalan na concert mo. Kaya sa totoo lang, medyo talagang apektado or affected ang mga DDS kasi nga pinaglalaban namin to Mantakin mo ako, layo-layo from the Philippines, pumunta pa ako dito sa Europe just to show my support sa Duterte. Tapos, putang ina, ikaw gagamit-gamitin mo lang diyan sa walang kakwenta-kwenta mong concert, kupal ka. Pinagbayad mo pa yung mga tao para bastusin mo lang ang dating Pangulo. Bakit hindi mo batikusin si Bongbong ngayong putang ina mo? Bakit hindi mo batikusin si Bongbong? Yung flood control projects na ang dami-dami. Ba't hindi mo batikusin ang Congress sa dami-dami ng ninanakaw? Ba't hindi mo batikusin yung mga kapulisan sa ginagawa nila mga kabulastugan, yung dami ng droga ngayon. Bakit hindi yun ang i-joke mo? Bakit ang i-joke mo yung isa sa pinakamadilim na kabanata ng Pilipinas, which is yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Imagine may mga kaso pa yan. Tapos, binabalahura nyo na. Okay lang naman yan. Sabi ko nga, kung yan ang iyong gustong sabihin, kalayaan sa pagpapahayag, ayos man lang din. Kaya lang, make sure na kapag pumasok kayo dyan, hindi kayo balat sibuyas. Kasi bababuyin namin kayo talaga. Kahit araw-araw, bababuyin namin kayo talaga. Oo, basta wala lang demandahan. Wala lang quadcom, tricom, wala lang misinformation, chorba-chorba ng mga hearing na magaganap Kasi napakagaling nyo mambuli. Oo, napakagaling nyo mambuli. Pero dapat pagka kayo ang binuli, dapat hindi kayo pikon Oo, baka mamaya niya maghurumentado yung payatot na boyfriend mo. Oo, baka mag-iiyak yan. Nasaktan yung nasaktan yung damdamin niya na binabanatan kayo ngayon Although lagi naman kayo nagbabanatan. Ano kayo tsura nyo pag nagsi-69 kayo? Oo, may mga nagsasabi nga damay natin pati nanay, dinamay yung tatay natin. Wag na, kawawa naman yung nanay Kawawa naman yung nanay, Diyos ko naman mantakin mo, nagkaanak ka na nga ng baklang pangit. Kahit mayaman, nagkaanak ka na nga ng baklang sinumpa ng langit. Ano na yun, karma na yun sa nanay niya. Kaya huwag nyo na idamay yung nanay, kayo naman hindi naman kasalanan ng nanay niya kung tsaka
Enough na makita nung nanay niya na nagpalaki siya ng isang walang modong tao. Na nagpalaki siya ng isang baklang walang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Nagpalaki siya ng isang bakla na konti na lang ang pagkakaiba sa isang kabayo. Kaya ito, pakinggan natin yung sasabihin ni Harry Roque. Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure. Hindi na. Bakit din yun? Walang disclosure kasi private person naman yan. Ay, hindi pala siya private person, no? Ano pala siya, no? Showbiz personality. So, public figure pala siya, no? Oo, pero regardless, alam naman natin kung anong yan, kung anong affiliation ng punyeta na yan. Alam naman natin, dilawan tae yan, eh. Matapos niyang pakinabangan si Pangulong Duterte, bait-bait pa ni Pangulong Duterte sa sa show niya. Di ba, birthday niya, gines niya si Pangulong Duterte, sinabi pa ni Pangulong Duterte ito, nanggaling-galang ni Pangulong Duterte na wala siyang masamang tinapay sa mga bakla. Pero kita mo kung gaano kahayop tong putang ina para kumita lang ng pera, gagamitin yung matanda. Ba't ang ganda ng ginawa sa bayang Pilipinas? Vice ganda. Yung ina mo habang tinitingnan mo yung passport mo na may 10 taon na validity, yung lisensya yung mag-shota kayo ng mga kupal kayo na may 10 year ng ang validity, putang ina nyo, magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Oo, dahil kahit kailan, hindi malalagpasan nung mga dilawan yung mga kandidato. Yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa isang termino lang niya. Kaya mag-isip-isip ka bago ka naggagaganyan. O, diretso, Harry. Para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Talagang magagalit yan. Oo. Oo, magagalit talaga yan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga ayaw kay Pangulong Duterte? Drug lord, addict, kriminal, magnanakaw, palamunin ng magnanakaw. Hindi ba, endorser ng ano yan, endorser ng Pogo yan. Hindi Pogo, ng online sugal. Hindi ba, anong morals ang meron niyang punyeta na yan? Kung kulang na nga lang, i-endorse yan pati shabu at saka cocaine, eh. Di ba? Endorser ng sugal. Galit sa China pero yung pabrika ng beauty products niya galing China. Sobrang ipokrito tsaka gamit na gamit nito yung mga fans niyang tangaring katulad niya. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Ayun, ako rin takanta ka eh. Hindi ko rin alam kung anong ginawa ni Tatay Digong sa kanya eh. Mabait si Tatay Digong sa kanya eh. Meron lang siguro siyang may mga ginawa si Tatay Digong na hindi siya pabor, pero para umabot siya sa ganito kagalit. Para magmura siya, parang murahin niya pa yung DDS. Ewan ko, okay nang ina niyan. Mantakin mo sobrang sobrang hipokrito ninyo. Sinasabi ninyo na kayo ang boses ng masa. Pero tinitira nyo si Pangulong Duterte na nagtrabaho para sa masa. Lahat ng programa ni Pangulong Duterte para sa masa. Tapos sasabihin nyo, tapos putangin nyo kung makagamit kayo ng mga Bible verse, kung makapagpa-picture kayo sa simbahan, putangin na parang antitino nyo, pero aalok kayo ng sugal. Nagpo-promote kayo ng bisyo. Tapos puros kabaklaan, kaimoralan ang ginagawa ninyo sa mga show ninyo. Puro kabastusan ang lumalabas sa bibig ninyo, pero galit kayo kay Duterte kasi bastos siya. Diba? Galit kayo kay Duterte kasi palamura siya, pero sa mga show ninyo, putangin na, mas malala pa kayo. Hindi ba? Alam yun. So, ano bang kinagagalit mo kay Pangulong Duterte para sabi ko nga hindi naman siguro to komunista. Hindi naman siguro to drug lord.
Di naman siguro to smuggler. Ewan ko lang mayroon siguro siyang mga deal sa BOC na pumapabor sa kanya. Baka mas maliit ang binabayaran niyang tax ngayon. Oo, kasi ano siya? Kasi bayaran siya ng mga nasa gobyerno, di umano. Di ba? So, yun lang yun pera o personal na galit. Kung may personal na galit, ano yun? So, kung uuriratin mo pa yung personal na galit, wala namang paki sa kanya si Duterte. So, it boils down to one. Pera ang dahilan kung bakit gumaganyan niyang kupal na yan. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Di ba? So lahat nagtataka. Kasi syempre di naman natin kilala tong ulol na to, 'di ba? Di natin kilala kung anong klaseng tao ito. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.